Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Eto na. Intriga kami ni Patpi. Sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas? Yung I think, Ako din, madam, na intriga. Talay. 10 pages. Na may mga items na blanco yung amount. Oo, naku po. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Nako, ayan na. Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Ayan, malinaw kasi alam mo dyan nila piniplay words actually ng mga nagpapalusot. Okay? Hindi pa naman final yung sinasabing blanco. Ibig sabihin tama uli yung paliwanag po natin nung nakaraan, mapapanood nyo sa ating video, na hindi naman po yan na yung sinasabi na pinirmahan ni Marcos. Yung BICAM report. Hindi po yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Yan po ay BICAM report laang po. Okay? So ibig sabihin, ang punto pa rin dito, bakit pinirmahan ng mga senador at bakit pinirmahan ng mga congressman. Yun ang punto dito. Hindi si Marcos. Huwag natin ilihis ang issue papunta kay Marcos para sabihin ninyo, sinungaling si Duterte. Walang sinasabi si Duterte ng ganun. So, pagdating sa plenary ng both houses at iraratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Ayaw. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador, at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM. Dapat. Hindi i-ratify muna. Dapat. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget. At dapat ganun ang ginawa. Nung nagblanko, dapat ibinalik. Okay? Tuloy natin Ipapakita ko sa inyo na yung paliwanag natin nung nakaraan ay pasok sa banga. Pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, yan, 2018. Ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tutukot sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba
yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto. Diba yan yung sinabi natin, yung enrolled bill. At from BICAM report, ito nga, ang sinasabi niya noong 2018 daw, ganun din. Although walang blanco, pero ang sinasabi niya dito, magkaiba yung sa version ng Senate at magkaiba yung in-enroll bill. Nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects. Ano? Ayan. Sabi ko nga sa inyo ito'y kagawian na yung mga may discrepancy. Although, sabi ng iba, this time, hindi lang discrepancy. This time, blanco talaga. Ibig sabihin nun, meron lang ang iilan na nag-fill in the blank. Kasi yung discrepancy, yung katulad niyan, iba yung amount sa Kamara, iba yung amount sa Senado, malamang sa malamang, pinag-usapan sa Kamara. Ganito gawin natin, ito ilagay natin. Yan, ganun. Di ba? Pero itong fill in the blank, bahala na si boss. Sino kaya yung boss na yun? Hindi natin alam kung sino yung boss na yun. Sa tingin nyo, sino yung boss na yun? Siguro tindi ng pangangailangan ng boss na yun. Tuloy. Na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinunso namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. Okay. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon ng Minority Bloc, si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson, tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin, kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung stipulate, ilagay doon sa pagpirma na, iba itong pinipirmahan ko doon sa pinirmahan ng iba sa kabila. Ang ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Gets nyo? Kasi nga, magkaiba. Di ba? Magkaiba. Iba yung sa enrolled bills na galing sa BICAM, tapos iba itong nandito sa Senate. So sabi, nilagay niya doon, pinirmahan niya. Parang kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Tiningnan daw na Malacanang doon. At may nabuking pa sila. Aguy. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo. Ano ginawa ng Pangulo? Sige nga. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Nung nakita niya, inaral talaga niya na mabuti. Meron itong hocus-pocus mongus dito. Mukha meron tarantadong gumagapang sa kamera. Ang ginawa? Vinito. Con Fernandez, Vito. Hindi Beto. Okay? Vinito ni Pangulong Duterte sinabi, di pwede ito. Okay? So pinabago, pinaalis siyang kung ano man yung animal na yan. Abot ng 95.3 billion peso. Sana kung makakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag assuming. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Yon. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito,
noong pinrint yung enrolled bill, Yon. dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang Nako! nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate. Ayan! O, di ba? Tulad ng sinabi natin ng isang araw, panoorin nyo yung video ko ng isang araw, ha? Ano sinabi natin? Di ba? Nagaganap ang printing sa House, anak ng tutsa. So kung may blanco nga daw, aba, sa malamang, nagkaroon ng hocus-pocus yan sa loob doon sa printing. Kasi tama naman, talagang ipiprint yan, hindi pwedeng iprint yan nang walang nakasulat. Hindi pwede. Kasi yun mapapahamak talaga ang presidente nung pipirma niya na walang sulat. Di ba? Hindi naman yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na pinirmahan ni BBM na blanco. Wala sinabing ganun si Pangulong Duterte. Huwag niyong baguhin, mga animal kayong mga media. Buti pa itong Net25, oh. Hindi totoo naman. Mga tarantado kasi itong mga media na ito. Ha? Buti na lang naninindigan ng Net25 at SMNI. Oh. Ito nga, malinaw na malinaw dun sa printing. Meron nang naglagay para ma-print tas ipapapirma kay Marcos. Ayun, agoy, di ba? Kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na background report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Abay, dapat talaga. May part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung background report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa Senate, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga ganon. Nakita ko mismo kasi napadala ako ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma. Napadalan daw po siya ng kopya. Ito, linawin natin, ha. So, meron siyang kopyang blanco. Linawin natin yan, ha. May kopya siya na blanco. At yun din ang sinabi ni Ungab. Ibig sabihin, yung kay Ungab, yun din yung natanggap siguro ni Lacson kasi may blanco din. At parang pareho nga, sa sinasabi, sa Department of Agriculture may mga blanco. Malinaw yan. Kasi umamaya, meron kasing ayoko na lang magsalita. Meron kasi diyang isang nagsalita, sinabi niya, bakit isang kampo lang ang nagreklamo? Hindi ho isang kampo lang ang nagreklamo, mga kababayan. Pati po ito nga rin sinasabi ni Lacson, siya rin nakatanggap. Oh, di ba? Sus, Ginoo kayo, oo. Doon sa BICAM report na may mga blanco. Nako. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Malaking problema. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll ng doon sa enrolled bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enrolled bill na i-transmit sa Malacanang na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM. Nako. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede na mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit. So sabi ko nga sa inyo, di ba, isang araw, naku, hindi kaya merong mga magkakakutsaba dyan? Hindi natin alam. Kasi sabi ko nga malamang siya, alam naman natin si Marcos, pa-relax lang. So, baka mamaya pinaiikot siya ng mga tauhan niya. Hindi, ako ito, seryoso ito. Let's give a fair and unbiased opinion on this. Baka malamang talaga, tama naman yung sinabi ni Marcos. Malamang sasabihin niya, lying si Duterte kasi ganun yung tanong sa kanya. Ang problema lang, sana naman lang, Pangulong Marcos, sinigurado nyo muna yung tanong, yung sinabi, kung totoo bang sinabi ni Duterte. Hindi ho sinabi ni Duterte na ang pinirmahan ninyo ay blanco. Walang sinabi si Duterte gayon. Okay? Ang sinasabi dito, mula doon sa ratifikasyon na enrolled bills, doon blanco. Kaya nga ang tinatanong, di kaya meron sa DBM?
o sa finance department na nag-fill up niyan, which is illegal daw. Okay? So, bago pinrint. Or, baka naman hindi nanghialam ang DBM, hindi nanghialam ang finance department ng Malacanang. Before the printing, dumaan muna sa isang opisina. Di natin alam kung kaninong opisina yun. Diba? Dumaan sa opisina at sinabing, Gago! Sir, ipiprint na natin to. Ano ba ang galagay natin dito? Gago! Blanco kasi. Siguro, sabi sa atin, kayo nang bahala, fill in the blanks. Diba? Baka ganun, hindi natin alam, okay? Sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enroll bill. Yun. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enroll bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enroll bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. Yun! Patay tayo dyan. Di ba? Malinaw siya, malinaw. Malinaw pa siya, malinaw. Meron talagang problema. Mamaya, papakita ko sa inyo kung papaano tila, allegedly, nadulas si Escudero. Mamaya, maganda yan. Pero bago yan, ipakita muna natin itong isang, kasi merong mga gago rin dyan, na binabati ko si Bato, bakit daw hindi niya sinabi. Relax lang kayo mga kabayan, mga kababayan natin. Kasi minsan kasi, meron dynamics yan bago para sino ba munang magdatakil ito sa mga Duterte, syempre, hindi naman po pwedeng, una-una, si Senator Bato, ang importante naman, ito yung statement niya okay? Meron ditong post na shinare ni Bato. Ito yung statement niya. Hawak na blankong BICAM report ni Pangulong Duterte, isang lehitimong report. Kung ano yung pinakita ni Kong Ungab, ganun din ang binigay sa amin. Kasama rin, di ba? Sino ba yan? Kasama si Amy, nagsabi din dyan iisa lang ang BICAM report. Kaya nga, BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses of Congress. Okay? So, yun daw yung inabot na sa kanila, blanco din daw. Dahil nga may pumupuna sa kanya, meron din siyang dinagdag na sinabi dito sa post. For those who are saying that I am scared, that you are discard me. You know, if I were scared, I should have signed the BICAM report. I was the one only who didn't sign and walk out of BICAM meeting. Yun, nag-walk out pala siya. Malamang, nung nag-walk out siya, nag-usap-usap na sila ng kampo nila na sinasabi, ito, i-report mo. Kasi si Ungab ang taga Davao, report mo. Siguro yan ang laging nandun na i-report mo ito kay Pangulong Duterte. Ayan, hanggang pinag-usapan na nila na gagawa na sila ng podcast, di ba? At mas may papaliwanag po ni Ungab. Bakit to? Si Ungab po 2 beses naging chairman ng appropriation. Mas alam niya yung mga galawan sa kamera. Alam niya yung papaano i-hocus-pocus ng mga animal doon. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo hindi ho kaya. Eto, tanong lang sa mga kababayan natin. Hindi ho kaya, meron niyang connection doon sa pagkasibak ng isang chairman ng isang komite sa Kamara? Hindi kaya nalaman nila na booking ng Malacanang, bakit ganito to? Bakit nagang blanco ito? Tapos nalaman na merong nag-hocus-pocus doon sa printing na. Pinanagot. Tapos ang inilaglag, yung sinibak sa kanyang posisyon bilang chairman. Hindi kaya? Para bagang, kaya nga dapat magsalita dito si Zaldico. Dapat magsalita siya. Kasi baka mamaya, merong nabuking ang Malacanang, pinagsabihan ng House, at ang para bagang sacrificial lamb,
Ito na lang tao ko. Si Zaldico na lang ang malaglag. Pero may mas matindi pa palang nasa ibabaw niya, hindi natin alam. Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, papayag ka ba na ikaw ang naging sacrificial lamb sa mga sitwasyon na ito? Sa mga abiryang ito, sa mga kaguluhan na ito? Tila parang ganun ang lumalabas. Di ba? Hindi natin alam. Parang ikaw ang sacrificial lamb. Sana magsalita kayo kung ano ba talaga nangyari. Totoo ba o hindi totoo na kayo ay sacrificial lamb? Totoo ba na meron talagang blanco bago ma-print? Ano ba talaga ang tunay na dahilan? No? Ang importante dito ay malaman natin ang katotohanan dahil meron ng isang nagsalita. Meron pong isang nagsalita, tila talagang todo siya pagtatanggol. Pakinggan natin, pakinggan. Ang mga declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala nangyari? Ang issue dito, yung sense na magreklamo. Yung mag-file ng complaint sa Supreme Court na unconstitutional. Okay? Ito ang paliwanag ni Escudero. Linawin natin kasi para hindi tayo maligaw. Kasi alam mo si Escudero, maganon yan. Mabulaklak ang kanyang bibig. Tila parang tama talaga lahat ng sinasabi niya, di ba? Parang ganon. Pero tandaan natin, ang tanong dito, ang issue dito, yung pagsampa ba ng nilaungab o yung, hindi ko pa lang alam kung nagsampa na, sa Supreme Court na unconstitutional yung GAA. Yun ang tanong. Sagot. Tulad hindi ko hindi sa iniiwasan doon. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalaga. Ayan, bigla kagad. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Wala naman sinasabi iniiwasan. Kasi nga, tagal niya sumagot Dito, parang hero pa siya. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Kaya lang mas marami pang issue na dapat tayong talakayin sa buhay. Ano issue niyo ni Hart? Hindi. Ako nagtatanong lang Kasi sir, hindi totoo yan. Na marami pa tayong isyung dapat pag-usapan. This is the main issue. We're not talking about millions here, sir. We're not talking about billions here. We are talking about trillions. Pera ng taong bayan. Wala nang iba pang mas mahalaga na issue sa lipunan kung hindi yung paggasta ng gobyerno sa pera ng taong bayan. Kaya tayo naghihirap, kaya tumataas ang lahat ng bilihin, apektado yan sa tama at maling pagbabudget ng gobyerno. Bakit kanyo? Pwede saan ang budgetan ng Department of Agriculture ng ganito para masubsidy yung mga bilihin, yung mga kailangan sa mga farmers para bumaba ang presyo. So anong usapin yan? Usapin ng budget yan, sir. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi ako may mas mahalaga pang issue. Sir, ito ang pinakamahalagang issue sa lahat. Mawalang galang na po si Senator Escudero. Mawalang galang na po, sir. Ito ang pinaka-importanteng issue sa ating bayan. Budget. Diyan nakadali lahat ng proyekto, trabaho, pagkain, food security, crime prevention. Bakit? Budget, importante yan. Pag walang pera, hindi gagalaw ang gobyerno. Mantakin mo kung sakaling totoo yung mga akusasyon na talagang nagkaroon ng hokus-pokus diyan. Madadali ang lahat ng aspekto ng ating lipunan. Paano ko nasabi? Pumunta ka sa restaurant. Nagdadabog ang waiter at saka waitress. Yung tipong hindi pa ang sarado alas 10. 9 o'clock ka pumasok, tumitingin na sa relo. Sana ko Rolex. Hindi, joke lang. Si Dada tsaka si Coach Oli kasi. Sana ko Rolex. Titingin-tingin. Alas 9 pa lang, alas 10 ang sarado, Para bagang sinasabi, wag na kayong pumasok, animal kayo. Maliliit kami sa mga jowa namin pag-uwi. Kadampa kami sa kabit namin. Di ba? Ganon. Bakit kanyo? Din umupo ka, alas 9 na. Upo ka. Sir, last call natin, 9:30. Ayun, siguraduhin mo, alis ka ng alas 10. Ganon Diba? Ganon naman ngayon Tapos ano mangyayari? Habang umu-order ka, patingin-tingin doon sa, wala na to. Para baga dinidiscourage ka kumain.
Wala na to. Sumisigaw sa kitchen. Kala mo nasa palengke. Oh, sige. Ito. Sir, matagal po ito lutuin. Mga 30 minutes. Mga 45 minutes. Para bagang wag ka nang umorder. Buwi ka na. Tapos siyempre, pagpipilitan mo, pag-order mo, magdadabog na. Banat Bay, ano naman kinaugnayan niya sa budget ng Pilipinas? Bakit ganun yung waiter? Alam niyo kung bakit? Underpaid. Hindi binabayaran ang kanyang overtime. Mababa o kaya minimum lang ang kanyang sahod. Hindi ko sinasabi na justifiable ang action kung sakasakaling ganun yung action ng isang waiter o waitress. Anong ibig ko lang sabihin? Yung salary niya, yung budget niya, affects yung kanyang trabaho. So what do I mean? Simple lang mga kababayan. Etong budget ng Pilipinas affects every department nagagalaw sa Pilipinas. Kung sakaling hindi maibigay, kasi balita ko may problema pa daw sa pensyon ng mga kapulisan. So hindi maibigay ng tama, kulang-kulang yung ganito, o sa PhilHealth, alimbawa, apektado, hindi ho kayo, sir. Ang apektado ho kaming mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Ganun kahalaga ang budget deliberation. Ganun kahalaga ang budget na gagawin o itong GAA. Ganun kahalaga yun, sir. So don't say na may mas mahalaga pang mga bagay. Huwag niyong pagandahin at gawing hero kayo kasi hindi kayo sumasagot. Tandaan ninyo mga kababayan. Eto tandaan niyo ito, ilagay niyo sa utak to habang pinapanood niyo ito. Kasama si Escudero sa pumirma sa di umano, allegedly, na blankong budget. So naturalmente, kung totoo na ikaw ay kasama sa pumirma ng blankong budget, hindi ka talaga makakasagot kagad. Maghahanap ka pa ng dahilan, eksplanasyon, o di kaya susubukan mo ang lahat ng bagay para mailusot. Bakit? Pumirma ka eh. Tama, mali. Papakinggan natin. Yung bagay na dapat tugunan ng pansin at hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinopansin sa kanya. Ano ba question niya sa korte? Yan. Tama naman siya dito eh. May punto siya dito, but that is not the point of the Filipino people. Sabi niya, if totoo yung sinasabi ni Unga, pati Pangulong Duterte, binanggit niya pa nga isang abogado na si Atty. Vic sa Senado, ay mali. Totoo, di ba? Sinabi niya, na si Atty. Vic, di ba? Hindi niya binanggit pala. Pero ang punto dito, sinasabi niya, hindi yan magiging magkakaroon ng value sa korte. Bakit? Hindi naman yan yung pinirmahan. Tama naman po siya dyan. Nagigets nyo? But that is not our point. You are missing the whole point, Senator President Escudero. Senate President Escudero. Bakit to? The point is, bakit may blanco? Hindi lang si Pangulong Duterte o si Unga mang nagsasabi, meron pa sa ibang mga kampong nagsasabi na blanco nga. Naintindihan natin? That's the issue. Whether it's going to be unconstitutional, it's not for us to say. Nasa Supreme Court na po yan. Or tatayo yan sa Supreme Court, depende sa mga ipipresentang ebidensya. But the point here, very unethical, immoral, na merong blankong pinirmahan ang mga senador natin at mga congressman. That's the point here. So wag natin ilihis ang usapan na wala naman yan, malabo yan sa korte kung ano man. Hindi yun ang punto dito, sir. Tigala ng bawal dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act Buying and Road Bill ba, may blanco ba? So tama naman kayo, wala talagang blanco doon. But
along the way, may nagsulat ng fill in the blank. Merong ganun. Di ba? Hindi tamak na mag-akusan may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release. Tingnan niyo yung salita niya. Hindi totoo na may blanco sa binigay ang Kongreso. Remember, when you say Kongreso, it's not the Kamara only. House and the Senate. Yun ang tinutukoy ng Kongreso. But again, di ba, pinapaliwanag nga kanina ni Lacson, napaka-importante ng paliwanag ni Lacson, posible naman na talagang hindi blanco yung nagkuha ng BICAM at saka ng, sabihin yung pinirmahan ninyo, blanco, pero nung sa i-report na, para sa printing na, hindi na blanco. Posible yun. So tama yung words mo, you're not lying at this time. Pero the point here, ang tanong, yung BICAM, yun ang tanong dyan eh, yung BICAM na tinutukoy ni Ungab, blanco ba o hindi? Yun ang tanong, hindi yung report na binuunan ng Congress, kasi baka mamaya, along the way, di ba, pagkakuha doon sa BICAM report, bigay doon sa animal, kung sino mang hayop na pumirma, naglagay ng mga number dyan, hindi na blanco, tapos sinulatan niya na. Sorry, blanco pala, tapos sinulatan niya na, tapos yun ang ipinakita. Ito ha, isa pang proof na posible yun. Tuloy natin. Ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release niya at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pa constitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng i-release. So, yun ang punto niya dito ay ang constitutional. Okay? Kung gusto nila mag-adse ng padawan para magsampa nagkakaso sa korte, malayan silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa panig at parte namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito. Next, no? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 13 session days tama? Next. Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Next. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days na mas magtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na... Anong mas importante? Yung bill ni Ontiveros? Kesa sa budget ng entire government? Ganun na sinasabi mo, kaya hindi nyo na pinag-uukulan ng pansin to? Hindi nyo pinag-uukulan ng pansin dahil baka naman hindi nyo kayang maipalusot. Kasi puno ng ebidensya. Kasi hindi lang po si Ungab ang nakatanggap ng blanco. So, sir, ako nagtatanong lang po ako, palusot po ba yan ninyo? Hindi, wala na kasing oras. Meron pa tayong mga kailangang pagtuunan ng pansin. Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinututunan na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran, alam niya ang igaya proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee. Tama ka naman dyan eh. Pero hindi yan ang pinupunto nila Ungab. Ang punto dyan, bakit pinirma ng mga senador at ng mga kongresista yung BICAM report na yun? Bakit nila pinirmahan? At the same time, sino nag-fill ng mga blanco doon? Yun ang pinupunto nila, hindi yung ang constitutional na ganito. Kaya sinasabing ang constitutional o yung sinabi nila Ungab na dapat dalhin na to sa Supreme Court. Kasi nga ang punto doon, may blanco, tapos kung na-print man na hindi na siya blanco, merong anomalyang nangyari. Yun yung sinasabi. Wala naman sinasabi na doon sa final printed na yung GAA, yung magiging bill, yung magiging batas na, ay blanco. Sir, wag natin ibahin eh. Iniiba natin ang kwento eh. Pork,
wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Oh. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklara unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklara unconstitutional ay batas. Hindi yan ang point. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report Ay? ang kino-question at kumpleto yung batas. Hindi yan na kini-question, sir. Hindi. Hindi ho yung... Ano sinasabi nyo dyan? Produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question at kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay natsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun gano'n kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niya, pinakita nila unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasado na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, unenrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinilmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Nako. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod. Kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report. Napaikot-ikot pa nito eh. Hindi yan ang punto eh. Ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y mapwestiyon. Or, pag may nirelease dahil pinilindablanson pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, ni payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang Korte Suprema, kung sakasaka. Ito nga yung sinasabi ni Escudero. So, ito mga kababayan, malinaw na malinaw. Tama naman yung sinasabi niya. Tama. Oh, hindi naman yun, pero hindi yun ang punto. Tama yung sinasabi mo, pero hindi yun ang punto ng live. Patungkol po dyan sa GAA at saka sa hindi po patungkol sa GAA kung hindi doon sa BICAM report. Yun po ang tinutukoy ni UNGAP at ni Pangulong Duterte, hindi yung GAA. So, wag po natin ibahin ng kwento, ha? Eto, may papakita pa ako sa inyo. Eto naman, oh. Eto ha, tingnan ninyo ito sinabi. Manood kayo, etong ating favorite ngayon. Ito ang ating favorite na congressman ngayon. Kasi mainit din ang ulo nito sa mga vloggers. Pasok. Yun nga ang mahirap Yun nga ang mahirap Bakit gano'n ang mga natin, mga kongresista natin, para bagang nasa lang, Di ba? Kahit yung isa pa, meron pa, mainit ang ulo dun sa Parang, hindi ko, yun nga ang mahirap May nagsasabing blanco pero wala namang bata. Remember, the General Appropriations Act is Ayan na naman siya. General Appropriation Act na naman ang tinutukoy. Hindi ba kayo nakikinig? Alam mo, ewan ko feeling ko, hindi sila nakikinig o hindi nila pinanood yung video o baka naman, ito ang sinabing damage control ng PR na alam naman natin ginagamit ngayon ng gobyerno. Kasi halatang may PR, PR messaging na ginagamit ng gobyerno. Ito ba yon? Ito ho ba yun ngayon? Ang packaging ninyo na idiin natin yung GAA.
yung GAA. Walang blanco doon sa GAA. Yan ang importante sabihin natin. Kasi hindi sila mahuhuli doon. Tama naman sila. Walang blanco doon sa GAA. Bycam report ang sinasabing blanco, hindi yung GAA. Sir, ano ba? Panoorin nyo naman kasi yung video. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga politiko. Kayo na react sa hindi nyo pinanood. Tapos sasabihin nyo kami ang fake news. Ang bira, oh. No? At ang batas nito ay pinipirmahan ng mga miyembro ng Senado at miyembro ng Kongreso at lalong-lalo na bago pumirma ang ating Pangulo. No, in this case, maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Oo nga. At pagkita nga nila no sa Bycam report, blanco eh. O may magre-react ha. Nandan na kanina si nakatanggap mismo si Lacson. O. Eh bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Ayan, sinasabi niya, bakit parang isang kampo lang o isang quarter lang yung nagsasabing blanco? Hindi, sir. Oh, si Bato, nasa quarter ni Pangulong Duterte. Oh. Pero si Lacson, nandun ba? Hindi naman maka-Duterte si Lacson. Alam naman natin. Nandun pa nga siya sa Alam ko, nasa Senate slate pa siya nung ni Marcos eh. Oh. So hindi isang quarter lang. Oh, meron pa isa magsasalita, yung kakampi nyo rin ngayon. There's no law that has been signed by the President. Tama ka naman dyan, hindi naman nang tinutuko yung presidente. Paulit-ulit naman eh. Has nothing in it. As far as we are concerned, in my experience as a legislator, lahat po ng pinirmahang batas ay kumpleto po yan. Oo nga, hindi yan ang tinutukoy, sir. Ano ba? Sir! Ano ba yan? Gulo-gulo naman eh. Bycam report nga eh. So yung ratified version now, yung ratified version yung Bycam. Still, the President will have to sign the ratified version. So nakita niyo po ba yung copy ng bago ni-ratify ng Bycam? No, I haven't seen that. React ka ng react, you haven't seen the ratic. Sakit mo sa bangs. Ang sakit mo sa bangs. Yun ang tinutukoy ni Ungab at ni Pangulong Duterte. Tas tinanong sa'yo, have you seen the ratified version? Ini-ratify ka ng Hindi. Sagot mo. React ka ng react, tas hindi naman pala. Sure naman. Wag ko kayo magagalit sa akin, sir, ha? Kasi, para sa inyong kaalaman, sir, yun po kasi, kasi baka ako, concern ako sa inyo. Next time, wag po kayong sasagot ng hindi nyo napanood talaga. Kasi hindi yun po ang sinasabi. Wala pong sinasabi si Pangulong Duterte. Ulitin ko, siguro 100 times ko na sinabi to sa video. Panoorin nyo, sir, na maigi. Walang sinabi si Pangulong Duterte at si Ungab na ang pinirmahan ni Marcos ay blanco. Wala rin siya sinasabi na ang GAA ang blanco. Ang sinasabi yung Bycam report. Sir. Tapos, nung tinanong kayo kung nabasa ba ninyo, hindi nyo naman nabasa, sir. Yun nga po yung tinutukoy. Sana, sir, hindi na lang po kayo nag-react. Mawalang galang na po, sir. Sana hindi na lang po kayo nag-react. Kasi, tingnan ninyo, natawa tuloy ako dun eh. Grabe ho yun, ha? Bago ni-ratify ng Bycam? No, I haven't seen that. I haven't seen the copy. Sir, sa Parayuga lang, sir. Parayuga case. Wala na, iba na yan. Oh. I haven't seen that. Okay. Ito kasi mga kababayan eh. Pwede ba nating sabihin, halimbawa ako, tinanong ako ni Boss Dada o kaya ni Coach Oli, ni Jay o kaya ni Judea. Banat bay! Ang ganda nung pelikula na yung halimbawa lang yung kasi pasensya, hindi ako nanonood ng Tagalog. Noon pa nanonood ako pero ngayon hindi. Yung sana maulit muli na pelikula. Tapos sa halimbawa lang sasabihin ko, di naman maganda yun. Ang baduy naman ng pelikula na yun. Wala nga yun eh.
Wala ngang kwenta yun. Wala, hindi totoo. Hindi ano yun. Hindi yun pang realidad, sabi ko. Okay. Oh. Sino ba yung mga artista doon? Biglang tinanong nila, Boss Dada, napanood mo ba? Hindi. Bakit ganun? Yun na nga baka nga sa tingin ko na mix ni Barbers yung tinutukoy. Hindi hugaan tinutukoy ni Pangulong Duterte at ni Ungab. Yung BICAM report. Kasi naman kayo media, pag nagtanong kayo, gaa-gaa ang ginagamit nyo. Yan tuloy. Sumasagot, hindi alam ng mga yung sagot. At saka sinasabi niya, isang kampo lang, hindi po. Kahit itong kakasamahan ninyo. Yung Makabayan Black, sinabi rin blanco. So sinungaling yan? Eto. Itinanggi ng ilang senador na pumirma sa BICAM report ng 2025 national budget na may mga nakita silang blanco sa pinirmahan nilang dokumento. Ipinakita naman ng isang kongresista sa GMA Integrated News ang kopya ng BICAM na niratify raw ng Kamara kahit may mga blanco. Saksi, si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Si Raul Manuel, ha? Si Raul yan. Si Raulo yan. Si Raul yan. Okay, si Raul yan. Hindi po yan maka-Duterte. Ay, galit na galit sa mga Duterte yan. Pero bakit niya sinabing blanco rin yung kanilang natanggap? Si Raul yan. Si Raul, ha? So, mali yung sinasabi ni Barbers na isang quarter lang o isang, masabi nating isang kampo lang. Yung nagre-reklamo. Hindi ho, pati ho itong kasamahan ninyo. Yung inyong ginagamit ngayon ng Kamara na para attack dog sa mga Duterte. Sila rin mismo nagsabi, blanco talaga Tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento. Tugma daw sa blankong inilabas ni Ungab. So from different camps, talagang blanco. O tama yung sinasabi ni Ungab. Ito ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, mo ngayon na sumang-ayon si Raul. Si Raul, di ba? Ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito'y sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito'y sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para Sinadya kaya na ipitin yung oras nung time na yon para talagang hindi na mabusisi? Yun, yan ang mga tanong dyan Hindi kaya, kaya inipito talaga? Naku, hindi natin alam. Sisi yan, parang may enter sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Sa madaling salita, parang hindi masyado nabusisi. So, pumirma lang sila, inassume lang nila na okay ang lahat kasi may tiwala sila. Kaya huwag kayong pirma ng mga kontrata. Naalala ko, di ko na sasabihin. Hindi, totoo, ginagawa yan talaga nung iba, yung minamadali ka, tapos, kasi dapat, at totoo lang, although hindi sa ganito, sa mga kontrata po, dapat inuuwi muna yan. Tapos, tanungin mo muna, papabasa mo muna sa abogado. Pero ngayon, yung mga artist agency, mga management, di ko na sasabihin kung sino. Dati nung pumirma si Mocha, may hidden dun sa baba. Na small text ang ginamit. Automatic renewal of contract. Nakalagay dun. Tapos, nung gusto na naming mag-quit doon sa management na yun, ay grabe yun ang ginamit. Kaya nga, mabilisan yung pagpapapirma sa amin, inangarag kami, tapos maliit pa yung font so hindi na nabasa. Buti na lang napakiusapan namin at nung napag-alaman namin, yung mga sikat nilang mga artist, hanggang ngayon medyo pulubi pa. Bakit?
kasi nga may automatic sabihin, nung pumirma sila doon sa kontrata na yon, yung kasunduan na yon medyo mataas pa yung katkong nung management. Kasi nga, hindi pa sikat yung artist. Yung sumikat na yung artist, milyonaryo na yung mga show niya. Ang laki nung katkungan na nandun. Automatic renewal yun. Yun, nadali. So what do I mean? Simple lang mga kababayan, ganyan ang nangyari dito sa kamera. Parang inipit yung oras para hindi na mabasa at mabusisi. Tapos, siyempre, ina-assume nila, wala naman sigurong gagong maglalagay ng blanco. Kaya lang, nagkataon, gago ngayon nagkataon, gago ngayon. Kaya talagang sinubok-subukan na gawing blanco. Ayan, nung blanco, pinirmahan nila. Yun, ang ano dyan. Ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blank. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong... So, ibig sabihin po, meron talaga hong blanco. Mga kababayan, malinaw na malinaw po. Kasi nga alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo Kaya feeling ko merong PR na hinire etong mga animal na to. Kasi mahilig mag-hire to. Lalo na yung mga vlogger niya. Hina-hire nila. Hina-hire nila, bubobo naman. Kaya ngayon, hirap na hirap sila magpaliwanag dyan sa gaan na yan. Kasi alam nyo, maano ito, masalimuot na bagay ito. Itong mga vlogger nila, lalo na yung gagong vlogger nila, ang tanga-tanga niyan Walang alam niya sa politika, lalong walang alam niya sa budget. Ngayon, pilit na nagpapaliwanag. Di ba? Ay, naku ako sa'yo, bumili ka na lang ng sabon, sabunin mo yung mukha mo at bibig mo. Baka malinis pa. Hindi kasi totoo naman Pilit-pilit. At bakit ko kinikwento ito? Ito kasi umamin tong bayaran na vloggers So, ibig sabihin, posible talaga na meron silang PR na ginagamit para i-damage control etong na-booking. Na-booking ho kasi ito naging trending talagang sumupla ko at marami hong grupo akong alam na talagang kahit mga negosyante, mga mapa-uniform personnel, nung napanood nila ito, nag-init ang ulo nila kasi bakit ganun? Tapos yung mga nabawasan pa, tinamaan pa sila. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ngayon alam natin na tila merong silang ibang istoryang pinalalabas na alam mong dikta ng PR nila. Ano yun? Ang idiin nyo, walang blanco sa GAA. Walang blanco sa GAA. Walang blanco sa GAA. Pag paulit-ulit yan, lalabas na sinungaling si Duterte. Iulit nyo. Kami nang bahala sa media. Alam ko yan Kasi meron akong kilalang ganyan ng trabaho. Binabayaran siya. Siya ang nagko-control sa mga vloggers. Siya ang nagko-control sa mga media para magkaroon ng damage control sa mga iskandalo. Tuwan-tuwa nga yun pag may palpak ang gobyerno. Kasi may iskandalo. Pag may iskandalo, meron ngayon siyang trabaho at project. Pag may project siya, alam mo na, may pera siya. So ang trabaho niya, ito may iskandalo, ayusin mo nga ito sa media, ayusin mo nga ito sa mga social media. Tapos siguro, malamang sa malamang, ang sinabi niya sa media, ganito lalabas si ganito. Totoo yan, kinokoordi. Alam ko yan. Sinubukan akong bilhin niya, di ako nabili. Sabi ko, pasensya na, magkaibigan tayo, pero... pasensya na. Ibang usapan to, pera ng taong bayan to. Hindi ho ito tungkol sa budget Yung kahit noon pa, ito yung sinasabi ko noon pa Ang trabaho ganyan. Siya yung lumilinis ng dumi ng mga politiko. Tapos, ang gagawin niya, ko-coordinate niya sa media, tatawagan niya yung mga kaibigan niya media, lalabas si ganitong si ganitong politiko, interviewin niyo ito ang tanong. Ang laki ho ng bigay diyan. At yung mga media naman,
Siyempre ikaw, ano ka eh, reporter ka eh. Alam mo yun, kaya nga meron akong kilala dyan, reporter, grabe. Talagang ang tanong ito lang ang tanong mo ha, wala nang iba. Alam na nung politiko ko anong sasagot niya. Tinuturuan, ang tanong, gaa lang ha. Totoo ba na pumirma siya ng gaa? Si politiko naman, ayun na yung keyword, gaa. Ang sagot niya, ang sagot ko, ito. Hindi. Walang blanco dyan sa GAA. Tapos ngayon, ang issue naman. Tama ba? Constitutional ba? Meron bang basihan ng demanda? Ganyan. Siyempre. Ikaw, tama naman yung sagot mo. Ano sagot mo? Walang basihan na magdemanda hindi yan tatayo sa korte kasi nga, ang pinirmahan ng yung GAA na printed ay wala namang blanco. So, ang ganda na ng kwento. Isipin mo nabaligtad pa ngayon si Duterte. Si Duterte pa ang fake news. Kahit hindi naman niya sinabi yun. Saka nakakita ng fake news na hindi mo sinabi. Sabi ko nga sa inyo, kaya mapagmatyago kayo. At pagka, nanood kayo ng mainstream media, tingnan ninyo yung wordings na ginamit. Napaka-importante kasi yan Sabi ko nga sa inyo, dyan nila nilalaro sa wordings. Kasi yung mga Pilipino, pagpasensya na natin, yung iba nating mga kababayan, hindi naman talaga nila binabasa yung details. Ang binabasa nila yun, yung headline lang na sasabihin, Marcos said, Duterte is lying. Ganyan, yun lang ang babasa. Ay, sinungaling si Duterte. Wala naman palang blanco. Alagay doon sa headline, walang blankong pinirmahan si Marcos. Duterte sinungaling. Ganyan. Ikaw bilang Pilipino, dahil mas gusto mo yung mag-swipe ng TikTok at maghanap ng mga bebot dyan, na sumasayaw ng ganun-ganun, hindi mo nababasahin yung laman ng news. Di ba? Ang basta, tama nga, wala palang pintina mo na, walang pinirmahan si Marcos. Sinungaling si Duterte, fake news peddler pala. Ganyan sila magsalsal ng balita. Tapos, para kapanipaniwala, lahat ng media ganon ang kwento. Pag lahat ganon na kwento, kaliwat kanan, pupunta ka sa 7-Eleven, sa Uncles John, yung mga dyaryo dyan, headline na yan. Siyempre, wala nang pera yung mga dyaryo. Kasi totoo, mahina na mga dyaryo, mga news, yung mga TV. Nasa social media na talaga. So, tumatanggap na yan. Ito, headline mo, sa halagang 300,000. Hindi natin headline, ito lang. Hindi naman importante yung laman Headline lang importante. Duterte, nagpakalat ng fake news. Ikaw naman, si tanga, bumibili ka lang sa Uncle John's o kaya sa 7-Eleven, nabasa mo, ay, oo nga, nagpakalat ng fake news. Hindi mo binasa yung loob. Tapos magano ka, ba't kaya ganun si Duterte ngayon? Tanga ka Tama mali. Tapos lahat. Punta ka ng Uncle John's, punta ka ng 7-Eleven, gano'n nabasa mo. Ngayon, uuwi ka sa bahay, magkukuyakoy ka, inom ka ng beer, di ba? Biglang pagbukas mo ng news pack. Duterte, nagsinungaling. Duterte, liar. Kaliwat kanan sa lahat ng news. Amo na, sabi ko na Tama nga, kasi tayo mga Pilipino, pag maraming nagsasabi, ewan ko kung tayo lang bang Pilipinong ganun o kahit yung ibang mga tao. Pag maraming sinasabi, nagmumukha ng totoo. Di ba? Mantakin mo. Dati may lumalabas pa sa social media naman. Healthy ang uminom ng isang bote kada isang araw na alak. Kasi nakakapatay ng bakterya. Ganyan. Ikaw naman, si manginginom. Pag nabasa mo, napanood mo yun, di ba? Pag tinignan mo, papaniwala mo na paulit-ulit na yun. Lahat na manginginom, i-share na yun. Ang dami nyo manginginom sa barkada nyo, na friend mo lahat. Senior lahat yun. Tingnan mo na, totoo. Kasi paulit-ulit mo na nakikita.
Kahit na sinabi doon, isang bote lang ng San Mig Light. Hindi naman sinabi doon isang bote ng tequila. O isang bote ng gin. O, di ba? O ng Macallan. Mali. Dahil ka tatanga-tanga ka, hindi ka nag-research, hindi mo binasa talaga yung tunay na laman, nang sinabi mo lang doon, ang nakita mo lang doon, isang bote ng alak. Inassume mo na yung bote ng alak, gin. Bote ng alak, whiskey, o di kaya tequila. Kasi nga hindi mo binasa, hindi mo pinanood. Yung buong news, o di ba? Tapos pag paulit-ulit na, tama na siya.